Guys, welcome back to my channel. Today, finally, maibablog na rin natin itong Super Grandia 2.8 liter AT leather. Ito yung binili ng office namin. Wala kasing stock yung Super Grandia Elite. Kaya ito na lang yung binili namin. Ang price niya is 2,906,000 pesos. Yung Super Grandia Elite is 3,297,000 pesos. So, ang difference nila is 391,000 pesos. So, i-discuss din natin kung ano yung pagkakaiba nila. Sa exterior, wala silang pagkakaiba. Pareho lang ang itsura nitong Super Grandia at saka yung Super Grandia Elite. Ang pagkakaiba lang nila is mostly dun sa interior at saka dun sa mga safety features. So, mas maraming features yung Super Grandia Elite. So, yung headlight niya is bi-beam LED with integrated turn lamp and automatic leveling device. Yung fog lamps niya is naka-LED na din. Yung side mirror niya is meron siyang chrome. It can be adjusted and auto-retract. Pagdating sa side view, ang design niya is very straightforward. It's typical van na blackish ang itsura. Ang kagandahan naman dito, mahaba na yung hood niya. Dun sa lower portion ng body, merong chrome accent starting from the front door hanggang dun sa may likod. Naka-mags na rin siya na size 17 at ang gulong niya is 235/60R17. Naka-disc brakes sa harap, naka-disc brakes na rin dun sa likod. Okay, check naman natin dito sa rear portion. Dito sa likod, may emblem ng Toyota Hiace, tapos nakalagay dun sa right is Super Grandia. Malaki yung rear window niya, meron na siyang defogger, tapos yung kanyang wiper nandun din sa bandang itaas. At meron na rin siyang rear spoiler. Yung tail lights niya is LED at meron na rin siyang third brake light dun sa upper portion. Okay, let's open itong tailgate. Hindi siya automatic ha. So, makikita nyo dito sa third row is 50-50 split siya. So, bench type siya. So, pwede yung 4 na passengers. So, similar dun sa Toyota Innova saka dun sa Toyota Fortuner, ang pag-fold niya is side up. So, pag naka-fold na siya, so malaki na ang space mo dito sa third row. Although, mas maganda ito kung na-fold flat mo sa floor para yung additional space dun sa side hindi nako-compromise. Okay, punta na tayo dito sa harap. So, dito sa door panel is a combination of plastic and soft touch material. So, it's a combination of black leather at saka itong piano black material. Nandito yung adjustment sa side mirror at saka yung mga switches sa mga windows. Andito yung lever ng pag-open ng door. At dito sa lower portion, meron ditong speaker at saka yung bottle holder. Doon naman sa Elite, merong accent ng wood with plating. Parang ganito. Okay, dito naman sa interior, check natin. Nandito yung mga lever sa pagbukas ng hood at saka dito sa pagbukas ng gas tank. At dito sa left side, merong malaking bottle holder. At dito sa seat ng driver dito sa Super Grandia, hindi siya power adjustable. Nai-slide lang siya, nare-recline at saka yung vertical adjustment. Yung sa Elite, meron siyang 6-way power adjustment. Pero yung sa front passenger, pareho silang nai-slide tsaka recline lang yung adjustment. Yung interior cabin niya is mainly black in color with that silver accent. Doon naman sa Elite, meron siyang wood accent. So, yun lang ang pagkakaiba nila. Yung steering wheel niya is leather wrap, while yung Elite is a combination of leather and wood. It's also power steering, pero hindi siya naka-EPS. Doon sa steering column, nandito yung mga switches for audio, yung telephone, cruise control, saka yung sa information display. Ang napadagdag lang doon sa Elite, meron siyang lane departure alert na button. Meron na din siyang cruise control pero hindi siya adaptive. Yung steering wheel niya can be adjusted, it can be tilted, and also it's telescopic. So pareho lang din yan ng feature doon sa Elite model. Yung instrument panel niya is naka-Optitron meter. Bali, ang size ng multi-information display is 4.2 inches. Sa center, merong digital meter at yung tachometer saka speedometer is analog.
So yung instrument cluster niya, pareho din lang dun sa Elite variant. Yung audio system nitong Grandia is the same dun sa Elite. It's 8 inches display audio, so merong Apple CarPlay saka Android Auto. Then meron siyang outside physical button, meron siyang parang piano style button to control yung aircon system. And then naka-automatic climate control na rin siya. Yung shift lever knob niya is dash mounted na leather wrap. So you have the usual shifting dun sa P, R, and D, and then you can also shift to manual mode. Dito sa dash meron din compartment dito, medyo malalim siya, pwede kang maglagay ng mga items dito and then you can cover it. At dito rin sa dashboard meron kang covered na compartment, pero dito sa lower portion wala na siya. But meron siyang additional na open compartment here, saka dun sa may bandang dulo sa kanan. Yung dashboard niya is medyo mataas ng konti yung height at it's made of plastic. So itong dashboard area na to, hard plastic yan. Dito sa driver side may mahabang sun visor. Meron siyang vanity mirror, sa pag inopen mo yung vanity mirror, nag-o-open yung ilaw. Ganun din yung case niya dito naman sa may passenger side. Nag-o-open din yung ilaw pag binuksan mo yung vanity mirror. Meron din ditong lalagyan ng sunglass at meron ding interior cabin lights. Dito sa center console parang may malaking tray kasi yung ating shifter nandun sa dashboard, so wala siya dito. So pag binuksan mo ito, malalim yung compartment na to, so marami kang mga items na mailalagay dito. And then meron ka pang dalawang cup holder dito sa likod. Dito sa may lower portion ng shifter meron 12-volt socket at meron ding type A na charging port. At dito sa lower portion meron pang additional na open compartment. Malaki siya, ang dami mong mga items na mailalagay dito. At dito sa may itaas na dashboard area meron pa siyang additional na 12-volt socket. At yung handbrake niya nandito sa tabi ng driver side, it's still manual. So hindi siya naka-automatic parking brake. So ito yung view ng harapan ng interior ng Super Grandia. Makita nyo maluwag naman both doon sa driver side at saka doon sa passenger side. At nandito nga pala yung lever para mabuksan mo yung gas tank. So pag hinila mo yan, dito mo makikita yung cover ng diesel tank. Okay, check naman natin itong second row seat. So pag binuksan mo to, ang una mong mapapansin yung malalim na step. So you need 2 steps para makapasok ka dun sa loob. So ingat lang, especially dun sa mga matatanda. Dito sa first row sa likod, meron siyang captain seats na leather. Pero wala siyang ottoman, sa Elite lang meron. Yung adjustment ng captain seat niya is manual lang. Dun sa Elite is 4-way power adjustable yung captain seats niya with ottoman. So mapapansin nyo yung captain seat dito sa first row and second row naka-plain leather lang. Dun sa Elite naka-kilted leather yan, dun sa row 1 saka dun sa row 2. At dun sa likod ng driver side saka passenger side, meron din diyang magazine holder. Okay, pasok tayo at i-check natin yung seating position. Very comfortable yung seating position niya, maganda yung kanyang thigh support. Ang adjustment lang nito is talagang manual lang. Doon sa Elite is naka-power adjustable yan. Tapos, meron ditong dalawang armrest na you can adjust yung position. Pwedeng mataas, pwedeng pababa. At ito yung legroom niya dito sa first row dito sa likod. Ang ganda ng kanyang legroom. Very comfortable, maluwag na maluwag. I'm 5'7" in height. Makita mo dito, ang laki pa ng space ng tuhod ko. At dito sa likod, meron pa siyang dalawang USB charging port. At dun sa sliding door, meron siyang bottle holder dun sa right at saka dun sa left sliding door. At dito naman sa taas, nandito yung control ng aircon. So you can control yung fan speed at saka yung temperature by just pressing these buttons. And then may aircon vents dun sa dalawang side at saka dun sa gitna. Medyo mababa lang yung headroom niya for a van kasi flat yung bubong niya. As I said, meron siyang seat pocket dito sa likod ng driver at saka dun sa passenger. At dito sa gitna, meron siyang tray na merong cup holders. So, pwede kang magpatong ng pagkain mo dito at pag hindi mo na kailangan, pwede mo na siyang itupi para makapasok yung passenger dun sa likod. So, ganyan yung itsura niya kapag nakatupi na yung center tray.
At ito naman yung itsura ng second row captain seat. So pareho din siya ng manual adjustment dun sa first row. Okay, check naman natin itong second row seats. Medyo masikip dito sa second row captain seat. Pero pwede mo naman siyang i-adjust forward and backward. Since malaki pa naman yung space dun sa first row, pwede mong i-move yung first row seat para mas maluwag dito sa second row seat. So pag naka-fold na yung center tray, so madali ka na rin makakapasok doon sa second row at saka doon sa third row seats. And by the way, meron nga pala siyang personal lamp dito sa first row and second row dito sa likod. So, dalawa dun sa first row, dalawa dun sa second row. Yan yung bilog na yan na ilaw. Parang yung sa eroplano. And then, meron siyang aircon vent dito sa gilid at meron din siyang handlebar. At meron siyang 3 pieces ng room lamp. Doon sa third row, doon sa second row, at saka doon sa may driver area. So, ganyan ang itsura ng interior from the back at ganito naman ang itsura from the front. So, kasya-kasya ang 10 passengers including the driver. Now, itatanong ninyo ano naman ang pagkakaiba nito dun sa top of the line na Elite model. So, isa-summarize ko kung ano yung meron yung Elite na wala dito, na ang price difference is 391,000 pesos. So, pareho lang yung size ng body, ng engine, tsaka yung transmission. Ang engine niya is yung 1GD FTB na 2.7 liter na may power na 176 PS and 450 Newton meters of torque. And with 6-speed automatic transmission. Ang unang difference niya is yung material dun sa steering wheel is leather and wood dun sa Elite. Dun sa Grandia is leather lang. Yung interior illumination ng Elite, meron niyang adjustable color and brightness. Dun sa Grandia, adjustable lang yung brightness. Iisang kulay lang. Yung driver seat ng Elite is 6-way power adjustable while manual lang dun sa Grandia. Then yung first row captain seat ng Elite is mayroong 4-way power adjustable with Ottoman. Doon sa Grandia, captain seats lang siya. Then tilted leather yung captain seats ng Elite while plain leather lang dun sa Grandia. Dun sa door trim naman, leather and wood with plating doon sa Elite, while leather and piano black dun sa Grandia. Yung cup holders ng Elite is 21 pieces, while dun sa Grandia is 19 pieces lang. Yung Elite merong automatic climate control with Nano E. Dun sa Grandia, automatic climate control lang. Another thing is yung Elite, meron siyang adaptive cruise control, while dun sa Grandia, cruise control lang na regular. And then yung Elite, merong Toyota Safety Sense. Meron siyang pre-collision system, lane departure alert, adaptive cruise control, automatic high beam, blind spot monitoring, saka yung rear cross traffic alert. Yung Grandia, walang ganon. And then lastly, yung reverse camera niya, yung sa Elite, panoramic view monitor. Doon sa Grandia, walang ganon. So, yan basically ang pagkakaiba ng Elite doon sa Grandia. At ang price difference is 391,000 pesos. Now, ang tanong, worth it ba nakuhanin yung Grandia over doon sa Elite? Well, depende sa budget mo. If you have the budget, get the Elite. Pero kung hindi naman kaya, okay na rin itong Super Grandia. Kasi in terms of carrying capacity, pareho lang naman. Pareho din yung suspension, pareho yung makina. Ang nawala lang talaga is yung Toyota Safety Sense. At saka medyo luxurious ng kaunti yung mga captain seats ng Elite. In short, this is a very good family van. Ang main competitor niya ngayon is yung Hyundai Staria. Yung Staria medyo futuristic yung design. Ito namang Super Grandia, medyo may pagka-boxy yung design. But in terms of riding comfort, mas gusto ko yung Hyundai Staria. Pagdating lang sa makina, I think mas reliable itong sa Toyota Super Grandia. Okay, ano naman yung pros and cons ng sasakyan na ito? Ang unang pro niya is yung engine niya at parts availability. Since ang engine niya is the same as the Innova and the Fortuner, so marami talagang available na parts in the long run. Another pro nito is yung kanyang maintenance. Since this is a Toyota, at naghahanap kayo ng van na pangmatagalan, ito yung van na kuhanin ninyo. And in connection to that, ang mahalaga is yung Toyota nameplate. So, established na talaga si Toyota. It's not a perfect brand, pero a lot of people are loyal to this brand.
And in the Philippine market, number 1 talaga ang Toyota. It has 47% of the local market. Another pro nito is yung kanyang higher resale value. So, kahit ibenta mo ito, mas mataas pa rin yung resale value niya compared, for example, dito sa Hyundai Staria. Another pro nito is yung people carrying ability niya. Since this is a ladder frame chassis, mas matibay siya at mas maganda yung kanyang people carrying ability. Another pro niya is yung kanyang diesel engine. Subok na yung diesel engine niya. So kahit mabigat yung body, kayang-kaya niya at saka mas fuel efficient siya. Another positive here is yung comfort, since yung mga van is really leaning for comfort ng mga passengers. So hindi ka madidisappoint sa ride nitong Super Grandia. Okay naman yung ride niya. Hindi katulad ng ibang Toyota na matagtag talaga. So yan yung mga positives niya. Now, ano naman yung mga negatives nito? Ang unang negative niya is yung lackluster design, lack of modern feel. Comparing it to its main competitor, yung Hyundai Staria, na mas futuristic yung design at mas modern yung interior feel. And in connection to that, even yung infotainment screen niya looks cheap. So, mukha siyang outdated in today's standards. Plus, wala din siyang 360-degree camera. So, sa ganitong sasakyan, parang mahirap siyang i-park kung wala kang 360 camera na common na sa ibang mga sasakyan. Kahit dun sa Elite variant, wala siyang 360-degree camera. So, malaking bagay yun, especially kung mahaba yung sasakyan mo. Another negative thing here is yung hydraulic power steering niya. For a van of this size, medyo may kabigatan yung steering wheel niya compared dun kung sa naka-EPS siya. Another negative here is yung headroom niya. Compared dun sa previous model ng Toyota Hiace, medyo mas mataas ang headroom nun. Ito kasi medyo ibinaban niya yung headroom niya for a streamlined and more aerodynamic look. Another negative thing here is yung second row na captain chair, medyo masikip ng konti unless na i-push mo yung nasa harap. But other than that, nakakapagsakay pa rin naman siya ng 9 passengers. So it's a matter of adjustment na lang dun sa railing niya kung sino mag-give way for more legroom. And lastly, yung size niya. Medyo malaki siya. So it will be challenging to maneuver in tight spaces. Especially na wala siyang 360-degree camera to guide in the maneuvering. Pero I think masasanay ka rin in the long run. Ganun naman talaga yung iba't ibang sasakyan. So, yan yung mga negatives niya. Pero other than that, this is still a solid van. Since dito sa Philippine market, konti lang naman talaga ang choices mo sa ganitong segment. At ang top 2 dito is itong Super Grandia at itong Staria. So, mas madali kang makapamili kung ano yung fit sa lifestyle mo. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea about this Toyota Hiace Super Grandia at saka yung Super Grandia Elite. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!